Sa isang sulok ng baryo sa Pampanga, nakatayo ang isang maliit na bahay kubo na yari sa pawid at kahoy. Sa harap nito ay may espasyong tila pinagtagpi-tagping mundo ng putik at pawis. Doon nakaupo si Lando, isang magpapalayok. Ang kanyang mga kamay ay laging balot ng putik at ang mga kuko ay may bakas ng paulit-ulit na paghuhulma. Katabi niya ang lumang potter's wheel na minana pa sa kanyang ama. Paikot-ikot ang kanyang paa. At bawat ikot ay tila ba kasabay ng pintig ng kanyang pag-asa. Hindi kalayuan nakaupo ang kanyang anak na si Rina, payat ngunit may kislap sa mga mata. Nakasalampak siya sa sahig, hawak ang piraso ng lumang papel at uling mula sa kalan. Ang bawat guhit ng kanyang kamay ay may damdaming lampas sa kanyang edad. Mga bulaklak na tila bumubuka, mga bundok na tila humihinga, mga mukha na tila nagsasalita. Sa kabila ng kakulaman sa gamit, lumilitaw ang kanyang talento. Habang pinapakinis ni Lando ang gilid ng isang paso, napabuntong hininga siya. Napansin ito ni Rina at agad lumapit. "Tatay, pagod na po ba kayo? Gusto niyo bang ako na lang ang mag-ikot ng bulong?" Tanong ni Rina na may bahagyang ngiti, pilit na tinatago ang pag-aalala. "Ayos lang anak, kaya pa ng mga kamay ko. Sanay na ang mga ito sa putik, kahit minsan parang ayaw na rin makinig." Tugon ni Lando, pilit na nakangiti, ngunit bakas ang pagod. Hinaplos ni Rina ang kamay ng ama. Makakapal ang kalyo, sugat-sugat at tila laging nananakit. Ramdam niya ang bigat ng sakripisyo. "Tatay, sana may iba na lang kayong trabaho, yung hindi kayo napapagod ng ganito araw-araw." Sambit ni Rina habang pinipigil ang pagluha. "Anak, kahit gaano kahirap ang ginagawa ko, basta't nakikita kitang nakangiti, sapat na iyon. Kung ito lang ang paraan para may maipakain sa iyo, gagawin ko ito hanggang sa huling hininga ko." Wika ni Lando. Napakagat labi si Rina. At hindi na itago ang luhang gumulong sa kanyang pisngi. Maya-maya may dumaan na ale, dala ang plastik na timba. "Lando, may paso ka pa ba?" "Ay teka, wag na pala. Bibili na lang pala ako ng plastik sa bayan. Mas mura na at mas matibay pa." Sabi ng ale, malamig ang tinig. Mumiti si Lando, kahit ramdam ang kirot ng paggabigo. Pagkaalis ng ale, agad nagsalita ang anak. "Tatay, bakit hindi nila gusto ang gawa ninyo? Ang gaganda naman ng mga paso nyo?" Tanong ni Rina. May bahid ng lungkot sa kanyang tinig. "Ganito talaga anak, mas pinipili ng tao ang mura at madali. Hindi nila nakikita ang pawis at puso sa bawat palayok. Pero ayos lang, basta't may makain tayo at maayos kang kalagayan." Tugon ni Lando. Niyakap siya ni Rina ng mahigpit at sa kanyang mukha'y nakasulat ang pangakong hindi siya bibitaw. "Tay, balang araw, ipapangako ko ipagmamalaki nila ang mga palayok ninyo. Ipapakita ko sa lahat ang ganda ng gawa ninyo." Sabi ni Rina. May matamis na ngiti, ngunit nangingilid ang luha. "Hindi ko alam kung paano iyon mangyayari, anak. Pero may isa pa akong pangarap. Gusto kong mabili ka ng gamit sa pagpipinta. Yung totoo, hindi uling, hindi lumang papel, yung may kulay. Yung karapat-dapat para sa talento mo." Sambit ni Lando, may bahid ng pananabik sa kanyang tinig. Pinitigan ni Rina ang lumang papel na pinagguhitan niya ng bulaklak. Hinaplos niya ito at ngumiti ng mapait. "Hindi ko kailangan ng mamahaling gamit, tay. Basta't nandyan kayo, kaya kung magpinta kahit gamit lang ay mga bato, lupa o abo ng kahoy." Wika ni Rina, pilit na nakangiti kahit umaagos ang luha. "Anak, hindi. Hindi iyon sapat. Ang galing mo. Ang ganda ng mga guhit mo. Sayang kung hindi makikita ng mundo. Kung kaya ko lang, ipapadala kita sa art school sa Maynila. Doon ka matututo. Doon ka makikilala." Tugon ni Lando, halos mapaiyak. Napahigpit ng yakap si Rina, nanginginig ang kanyang tinig. "Tay, kahit hindi ako makarating sa Maynila, kahit dito lang ako sa tabi nyo, masaya na ako. Hindi ko kayo iiwan. Kayo lang ang pangarap ko, ang hindi na kayo maghirap." Sabi ni Rina. May tapang ang ngiti ngunit may kasamang luha. Sa loob-loob ni Lando,
Nais niyang isigaw sa langit ang kanyang hinaing. Panginoon, kahit minsan lang, bigyan ninyo ako ng pagkakataong makita ang anak kong lumipad sa kanyang pangarap. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy silang mag-usap sa banig. Nagkuwento si Rina ng mga larawan sa kanyang isipan. Ang dagat na bughaw, ang ulap na parang mga obra, ang mga bulaklak na tila umaawit. Tahimik na nakinig si Lando, at habang pinagmamasdan ang anak, ay dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Tay, kung sakaling yumaman tayo, anong unang bibilhin ninyo? Tanong ni Rina, may ngiting puno ng pag-asa. Siguro, isang malaking kahon ng pintura para sa'yo at isang maliit na tindahan ng palayok para hindi na ako kailangang mangutang o maghintay kung may bibili. Tugon ni Lando. Ako naman, Tay, kung magkakapera ako, bibilhan ko kayo ng bagong tsinelas at sapatos. Kasi ang ladi niyong suot ay butas-butas na. Sabi ni Rina, may ngipi ngunit namumuo ang luha. Hindi ko kailangan ng bagong tsinelas o sapatos, anak. Ang kailangan ko lang ay makita kang masaya at ligtas. Wika ni Lando, mahina ngunit totoo. Natawa sila ng bahagya, ngunit agad ding napalitan ng luha. Nagyakap sila at sa yakap na iyon, naramdaman ni Rina ang tibok ng puso ng kanyang ama. Mabigat, pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Maya-maya, humiga sila sa banig. Nakatingin si Rina sa pawid na may siwang, kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Tay, minsan naiisip ko, sana ang mga bituin ay parang mga krayola, para makuha ko ang liwanag nila at iguhit sa papel. Sambit ni Rina, may munting ngiti habang nakatipig sa langit. Kung pwede ko lang kuhanin ang mga bituin at ibigay sa iyo, matagal ko nang ginawa. Pero baka darating ang panahon, ikaw mismo ang magiging bituin na magliliwanag para sa lahat. Wika ni Lando, may ngiti ng pag-asa habang tinitingnan ang anak. Napangiti si Rina at pinikit ang mata. Bago siya makatulog, muling nagsalita. Tay, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Pangarap ko na sabay nating abutin ang lahat ng ito, sabi ni Rina. Balang araw anak, ipapadala talaga kita sa isang tunay na art school. Hindi ko man alam kung paano, pero gagawin ko. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi mo nakukuha ang pangarap mo, sambit ni Lando. Salamat tay, kahit ngayon pa lang, natupad na ang pangarap ko, ang magkaroon ng tatay na katulad ninyo. Wika ni Rina, nakangiti habang pumipikit. At sa katahimikan ng gabi, niyakap silang dalawa ng pag-asa. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng kubo ay nag-apoy ang init ng pagmamahalan. Sa kabila ng kahirapan, mayaman sila sa bagay na hindi mabibili ng pera. Ang wagas na pagmamahalan ng mag-ama at pangarap na hindi kailanman mawawala. Magaan ang sikat ng araw ng umagang iyon. Sa bangkong kahoy sa tapat ng kubo, tahimik na nagbuguhit si Rina gamit ang uling sa likod ng lumang kahon ng tsinelas. Ginagawa niyang tanawin ang bakod, ang puno ng bayabas at ang pagawaan ni Lando sa gilid. Sa bawat haplos ng daliri, lumalambot ang anino at nagsasama-sama ang linya. Mula sa loob, maririnig ang tunog ng potter's wheel ni Lando, paikot-ikot. Anak, baka gusto mong dito ka sa lilim. Wika ni Lando habang inaayos ang basang piraso ng sako sa bubong upang di pumasok ang araw. Dito na po tay, kita ko ang lahat kapag dito ako. Sagot ni Rina, may payapang ngiti. Sumulyap si Lando at napangiti rin. Balang araw anak, ipapadala kita sa isang tunay na art school. Wika ni Lando, mahinang panata. Salamat po tay, tugon ni Rina. Habang wala pang kulay, gagawin kong makulay ang uling. Mula sa daan, may magiliw na tawag. Magandang umaga, Lando. Si Mang Selmo, matandang kapitbahay na may dalang bayong ng kamatis at sibuyas at isang kulubot na magasin. Tuloy po, Mang Selmo, sabi ni Lando. Paglapit, tumigil si Mang Selmo sa tapat ni Rina. Aba, ang galing palang gumihit ang anak mo. Husay, parang naririnig ko ang kaluskos ng dahon sa guhit mo. Sabi ni Mang Selmo. Salamat po, tugon ni Rina, nakayuko.
Inilapag ni Mang Selmo ang magasin. May mga larawan dito ng umaga at dapit hapon. Pag-aralan mo paano tumatama ang ilaw sa gilid ng dahon at kung saan nagkakaroon ng anino. Kinuha ni Rina ang magasin ng maingat. Maraming salamat po. Tumingin si Mang Selmo kay Lando. Bibili ako ng isang palayok at 2 paso. Alam mo Lando, mas masarap magluto sa palayok kaysa sa kawaling metal. Mas malinamnam ang sabaw at mas banayad ang timpla. Huminga ng maluwag si Lando. Mahina kasi ang benta nitong mga araw. Sabi niya, kaya malaking tulong na po ito. Salamat Mang Selmo. Wala yon, sagot ni Mang Selmo. Magkapitbahay tayo. Saka, iba kasi talaga ang lasa ng pagkain kapag sa palayok niluto. Mas malinamnam, parang may sarap na galing sa lupa. Binuksan niya ang dala niyang palayok na may adobo. Tikman ninyo. Umupo sila at sumawsaw sa sabaw. Talagang masarap at malambot sa dila. Parang totoong humihinga nga ang palayok. Sabi ni Rina na nagtataka. Oo, paliwanag ni Lando. Naiipon kasi ng putik ang init at dahan-dahan itong pinapakawalan sa pagkain, kaya lumalambot. Tumango si Mang Selmo. Kaya hindi dapat ito mawala sa baryo natin. Natahimik sila sandali, pero gumaan ang pakiramdam nila. Piningnan ni Rina ang kamay niyang marumi dahil sa uling. Mas sigurado na siya ngayon sa bawat guhit niya. Rina, tanong ni Mang Selmo, paano mo nalalaman kung saang parte ng drawing mo dapat mas madilim? Nararamdaman ko po, sagot ni Rina. Kung saan po sa tingin ko ay may anino, doon ko kinakapalan ang uling. Kung saan naman po maliwanag, manipis lang ang guhit ko. Ganyan nga, sabi ni Mang Selmo na humanga. Ginagamit mo pareho ang iyong mata at pakiramdam. Napatingin si Lando sa mga bagong gawang palayok. Naisip ko, sabi niya, lalagyan ko ng maliit na marka ang ilalim ng bawat palayok, isang guhit ng kamay at sinag ng araw. Para may tatak natin. Magandang ideya yan, sagot ni Mang Selmo. At ikaw naman, Rina, pwedeng mag-ukit ng maliit na dahon o bituin sa mga paso. Kahit konting disenyo lang. Sige po, susubukan ko mamaya, masayang sagot ni Rina. Maya-maya, ibinigay ni Mang Selmo ang listahan ng mga bibilhin niya. Babalikan ko to mamayang hapon. Iiwan ko na rin itong magasin para kay Rina. Sige po at salamat ulit, sabay na sagot ng mag-ama. Nang makaalis si Mang Selmo, naging tahimik ulit. Binuklat ni Rina ang magasin. May litrato doon ng isang dahon na nasisikatan ng araw. Mayroon ding larawan ng makapal at maitim na ulap na parang malapit ng umulan. Tay, habang nakatingin sa magasin, gusto kong iguhit yung kamay na may sinad. Parang simbolo ng pangarap na hawak-hawak mo. Sige, iguhit mo, sagot ni Lando. Tapos sa likod, isulat mo ang isang salita bilang paalala sa sarili mo. Ano pong salita? Tiwala, sagot ni Lando. Tumango si Rina at iginuhit ang isang nakabukas na palad na may maliit na sinag sa gitna. Sa likod ng karton, isinulat niya, tiwala. Samantala kumuha si Lando ng patpat at dahan-dahang inufit sa ilalim ng isang palayok ang marka niya. Isang maliit na kamay at sinag. Nagkatinginan sila ni Rina at numiti. Naiintindihan na nila ang isa't isa kahit hindi magsalita. Anak, sabi ni Lando pagkatapos ng ilang sandali. Ang pangarap ay parang putik. Kailangan dahan-dahan ang paghubog para hindi mabasag. Opo tay, mahinahon na sagot ni Rina. Padilim na. May amoy ng lupa at usok mula sa kalan. Tahimik lang ang mag-ama. Si Lando ay nakatingin sa mga palayok. Si Rina naman sa kanyang iginuhit. Hindi na nila kailangan mag-usap. Sapat na ang kanilang pagkakaintindihan. Bago tuluyang gumadi, tumayo si Lando at itinapat ang lampara para mas makita ni Rina ang kanyang ginagawa. Sige anak, sabi niya, ituloy mo lang yan, nandito lang ako sa tabi mo. Pagsapit ng hapon, sabay silang tumigil sa kanilang ginagawa. Sa isang tabi, nandoon ang magasin at ang bagong guhit ni Rina. Sa ilalim ng palayok, sariwa pa ang marka na ginawa ni Lando. Sa pagitan nilang mag-ama, may nabuong isang pangako. Kahit mahirap ang buhay, palagi silang gagawa ng pag-asa. Dahan-dahan, sigurado, at hindi mawawala. Mainit na mainit ang araw sa kanilang lugar. May ginigibang isang lumang bahay. Maingay ang bagsakan ng mga kahoy, ang pagpukpok sa mga pako, at makapal ang alikabok. Sa gitna ng ingay,
may narinig na huni. Tuko, tuko, may mga tuko sa pisame. Ang lalaki, sigaw ng isang trabahador habang hawak ang isang patpat. Pungsagabal, patayin ninyo, walang pakialam na sabi ng bagong may-ari ng bahay. Sandali lang po, sabi ni Lando. Kung pwede po, ako na lang ang kukuha sa kanila at ililipat ko na lang sila. Hindi ko po ngayon aabalahin sa inyong trabaho. Tiningnan siya ng may-ari. Sige, pero bilisan mo. Pumasok si Lando sa loob. Amoy luma at alikabok. Sa isang makapal na kahoy sa itaas, nakita niya ang 3 tuko. 2 malaki at isang mas maliit na may sugat sa buntot. Magkakatabi sila, parang isang pamilya. Huwag kayong matakot, hindi ko kayo sasaktan. Bulong ni Lando. Kumuha siya ng sako, umakyat sa hagdan at dahan-dahang inilapit ang bunganga ng sako sa mga tuko. Hali kayo, ligtas kayo dito. Bilisan mo, sigaw ng trabahador. Baka mga gatyan. Mas takot sila sa atin, sagot ni Lando. Ang maliit na tuko ang unang pumasok sa sako. Sumunod yung isa, pero yung pinakamatanda ayaw bumitaw at mahigpit ang kapit sa kahoy. Wala na ang tirahan ninyo, bulong ni Lando. Pero may ipapalit ako. Dahan-dahan niyang inalog ang sako. At sa wakas, pumasok na rin ang huling tuko. Bumaba siya, yakap-yakap ang sako na parang sanggol. Lumapit ang may-ari. Sige, dalhin mo na, huwag mo nang ibabalik dito, sabi nito. Tumango si Lando at umalis. Kahit mabigat ang dala niya, gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Pag-uwi niya, hindi mahalis sa isip niya ang ingay ng ginibang bahay. Naawa siya sa mga tukong nawalan ng tirahan. Nabulong niya sa sarili. Pare-pareho lang talaga ang lahat. Kapag nasira ang bahay mo, tao ka man o hayop, ang kailangan mo ay tulong mula sa iba. Pagdating sa pagawaan nila, binuksan niya ang bintana. Inayos niya ang isang sulok. Naglagay siya ng 3 patungan na kahoy, isang lumang kahon na may butas, at isang platitong may tubig. Naghanda rin siya ng lampara para may kaunting init sa gabi. Pwede na kayong lumabas, sabi ni Lando habang binubuksan ang sako. Unang lumabas ang maliit na tuko at kumapit sa kahoy. Sumunod yung isa. Nagdalawang isip pa ang pinakamatanda, pero nang maramdaman ang sariwak hangin, lumabas na rin ito at pumunta sa kahoy. Tay, tawag ni Rina mula sa pinto. May dalang uling at papel. May mga tuko po tayo? Galing sila sa ginibang bahay, sagot ni Lando. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanila. Nangangagat po ba sila? Tanong ni Rina na medyo pinakabahan. Hindi, basta igagalang natin sila, sagot ni Lando. Gaya rin natin, gusto lang nilang mabuhay. Dahan-dahang lumapit si Rina. Ang ganda ng mga mata nila, sabi niya. Parang nakikinig sila. Madalas, yung mga tahimik ang mas magaling makinig. Nakangiting sabi ni Lando. Napansin ni Rina ang sugat sa buntot ng isang tuko. Masakit po kaya yan? Gagaling din yan, sabi ni Lando. Binasa niya ang isang panyo at ipinatong malapit sa mga tuko para lumamig ang paligid. Hindi nating sila hahawakan, maliban na lang kung kailangan. Biglang may kumatok. Si Aling Dory pala. Lando, totoo bang nag-uwi ka raw ng mga tuko? Opo, sagot ni Lando. 3 sila. Naku naman, sabi ng isa pang kapitbahay na nakasimangot. Sabi ng lola ko, malas daw ang mga yan. Mas malas kung wala tayong awa sa mga hayop, mahinahong sagot ni Lando. Kung natatakot kayo, wag na lang po ngayong pumasok. Dito, ligtas sila. Nagkatinginan ang 2 kapitbahay at umalis na lang. Medyo nabawasan na ang pagsimangot sa mukha nila. Natahimik ang paligid. At muling narinig ang mahinang huni ng tuko. Lumipas ang ilang oras. May nahulog na maninipis na balat mula sa isang tuko. Kumikinang ito kapag nasisikatan ng araw. Pinulot ito ni Lando. Ang ganda, bulong niya. Parang kumikinang na salamin. Ano pong gagawin natin dyan? Tanong ni Rina. Wala, sagot ni Lando. Itatabi lang natin. Paalala ito na kahit ang mga problema at takot, nawawala rin. Pwede ko po ba silang i-drawing? Tanong ni Rina. Sige, i-drawing mo, sabi ni Lando. Huwag mong isipin kung magiging perpekto. Iguhit mo lang kung alin ang maliwanag at alin ang madilim. Umupo si Rina at nagsimulang gumuhit. Iginuhit niya ang mga paang kumakapit sa kahoy, ang anino ng mga ito, at ang mga mata nilang bilog. Hindi niya pinuno ang buong papel para magmukhang buhay ang kanyang drawing. Para silang mga bantay, sabi ni Rina. Tahimik lang pero laging gising. Bantay ng mga pan-asa, sagot ni Lando.
habang nakatingin sa mga tuko. Pagsapit ng gabi, sinindihan ni Lando ang lampara. Kung malamig, may init dito. Kung magutom kayo, maraming insekto ang darating, biro niya at natawa si Rina. Salamat po tay, sabi ni Rina. Salamat po dahil hindi kayo natakot na tulungan sila. Salamat din sa iyo, sagot ni Lando. Isinara niya ang bintana sa itaas, payapa na ang mga tuko. Ang isa ay natutulog at ang maliit ay iginagalaw ang buntot na parang sinusubukan kung malakas na ito. Sa sahig, nandoon ang mga piraso ng balat na tinanggal na nila, tanda ng pagbabago. Magandang gabi, bulong ni Lando. Dito muna kayo, walang mananakit sa inyo dito. Sa liwanag ng munting ilaw, naging payapa ang buong pagawaan. Ang mga palayok na hinihintay pang gawin, ang papel ni Rina at ang mga tukong ligtas sa bago nilang tahanan. Sa gabing iyon, naging malinaw na hanggat may lugar at awa sa puso, palaging may matutulungan at mabibigyan ng tahanan. Kinabukasan, haharapin nila ang bagong araw ng may pag-asa. Tahimik ang gabi at mababa ang buwan. Sa loob ng pagawaan, mahina lang ang tunog ng apoy sa pugon. Si Lando ay nakaupo sa tabi nito, habang si Rina ay nagdodrawing sa isang lumang karton. Biglang kumurap ang lampara at pumasok ang malamig na hangin. Sa may pintuan, may lumitaw na 2 maliliit na nilalang. Tay, ano po yun? Bulong ni Rina, habang kumakapit sa manggas ng kanyang ama. Ha! Napaatras si Lando at halos mabitawan ang hawak na kahoy. Sino po kayo? Yumuko ang payat na nilalang na may malinaw na tingin. Ako si Matalos, isa akong duwende. Mumiti naman ang isa na bilugan ang pisngi. At ako si Makisig. Huwag kayong matakot, Lando. Huminga ng malalim si Lando at yumuko rin bilang paggalang. Pasensya na po, nagulat lang kami. Tama lang na magulat kayo, sabi ni Matalos at tumingin sa kisame. Pero bago ang lahat, salamat sa pagligtas ninyo sa mga tuko. Alaga namin sila, malumanay na sabi ni Makisig. Ngayon, sila ang bantay para maging payapa ang apoy at para maging tahimik din ang kalooban ninyo. Kapag ligtas sila, mas madaling maging maayos ang apoy. Bakit po kayo nandito? Tanong ni Rina. Para tumulong at magpaalala, sagot ni Matalos. May habilin kami tungkol sa paggawa ninyo ng palayok. May kinuha si Makisig sa kanyang supot, isang manipis na pulang tali na kumikinang sa ilaw. Isang anting-anting ito para sa bunganga ng pugon, sabi niya. Itali mo, Lando. Tinanggap ni Lando ang tali at naramdaman ang init nito, hindi nakakapaso, kundi parang yakap. Para saan po ito? Gabay yan para sa apoy ng pugon, sagot ni Makisig. Nakikiramdam ito sa kalooban mo. Kapag payapa at tama ang nasa loob mo, gagawin niyang pantay at maganda ang apoy. At kapag may sumingit na kasakiman o galit, kikislap ang pula at bahagyang iigting ang pagkakabuhol ng tali. Magbabago rin ang huni ng apoy at magiging magaspang. Paalala lang iyon na ayusin ang loob, hindi parusa. Dahan-dang itinali ni Lando ang tali. Nang maitali ito, agad na huminahon ang apoy at naging pantay ang tunog na parang payapang humihinga. Bakit pupula ang tali? Tanong ni Rina. Kulay ng pangako, sagot ni Makisig. Inaayos muna nito ang kalooban mo bago nito ayusin ang apoy. Paano po namin to gagamitin ng tama? Tanong ni Lando. 3 simpleng hakbang, sabi ni Matalos. Una, bago ka magsindi ng apoy, hawakan mo ang tali at huminga ng malalim. Ilabas mo sa paghinga ang iyong mga alalahanin. Ikalawa, sabihin mo salamat sa lupa, salamat sa apoy, salamat sa mga bantay. Ikatlo, pakinggan mo ang tunog ng apoy. Kapag maganda ang tunog, pwede kang magpatuloy. Kapag pangit, huminto ka muna at pakalmahin ang sarili. Makakatulong ito sa kabuhayan ninyo, sabi ni Makisig. Gabay ito para manatiling maayos ang inyong kalooban at pantay ang init. May mga bawal po ba? Tanong ni Rina. 3 lang at simple, sagot ni Matalos. Huwag gumawa ng palayok kapag galing ka. Huwag saktan o guluhin ang mga tuko. At huwag kalimutan ang pasasalamat, bago at pagkatapos gumawa.
Kapag nakalimutan ninyo, iinit ang tali bilang paalala. Lumapit si Matalos sa isang tuyong palayok at marahan itong tinapik. Tumunog ito ng malinaw. Ganyan ang tunog kapag mapagpasalamat ka, sabi niya. Kapag hindi, parang lata lang ang tunog. Paano po kung magkamali kami? Tanong ni Lando. Humingi ng tawad at itama ang ginagawa, sagot ni Matalos. Kung pagod ka, magpahinga ka. Uminom ng tubig at huminga. Pabirong sabi ni Makisig. Madalas, gutom lang ang dahilan ng masamang pag-iisip. Napangiti si Rina at gumaan ang pakiramdam ni Lando. Salamat po. Ano pa po ang dapat naming tandaan? Tungkol sa mga tuko, sabi ni Makisig. Ipunin ninyo ang mga balat na kusa nilang tinatanggal. Huwag ninyong piliting kunin habang nakadikit pa at huwag guluhin ang kanilang pamamahinga. Ano po ang gagawin namin sa mga balat at bakit po ito ihahalo sa putik? Tanong ni Lando. Itabi niyo muna sa isang malinis na lagayan, sagot ni Makisig. Ang bisa ng balat ng tuko ay kumakapit sa putok. Ginagawa nitong napakatibay ang bawat palayok, kaya hindi ito mababasag kahit na mabitawan o maibagsak. Gaano po karami ang ihahalo? Tanong ni Lando. Kaunting-kaunti lang, sagot ni Matalos. Parang asin lang sa ulam. Sapat lang para lumabas ang epekto, pero hindi sobrang dami na matatabunan ang putik. Ang matira, itabi ninyo. Kailan ko po ito dapat ihalo? Tanong ni Lando. Kapag payapa ang kalooban mo, sabi ni Makisig. Imasa ang putik na parang nagdarasal, dahan-dahan at may focus. Huwag mong gawin kapag naiinis ka o nagmamadali. Paano po nabing malalaman kung tama ang pagkahalo? Tanong ni Rina. Sa itsura at tunog, sagot ni Matalos. Kapag natamaan ng araw, kikislap ito ng bahagya. At kapag pinapik mo ng dahan-dahan, maganda at buo ang tunog, hindi parang lata. Biglang uminit ang tali. Napatigil si Lando. Uminit po. Nagpapaalala lang yan, sabi ni Matalos. May pumasok na tanong sa isip mo. Pwede ko kayang pagkakitaan ang sikretong ito? Hayaan mo lang ang isip na yon. Ang dapat mong ibenta ay ang mga gawa mo, hindi ang hiwaga. Namula si Lando at napangiti. Opo. Salamat po sa paalala. Hindi nananakit ang tali, nagpapaalala lang, sabi ni Makisig. Kapag nakikinig ka sa konsensya mo, gumaganda ang apoy. Natahimik sila sandali. Sa sahig, may kumikinang na balat ng tuko. Kinuha ni Rina ang uling at nagdrawing. Isang pugon, isang kamay na nag-aalay, isang puso at isang tahimik na tuko. Parang hindi ko makalimutan, sabi niya. Magaling, sabi ni Matalos. Tandaan ninyo, ang swerte ay galing sa payapang kalooban. Kaya kapag may nanlait sa inyo o sa mga tuko, makinig muna kayo. Kung wala namang kwenta, hayaan ninyo na. Kung kailangan sumagot, gawing ito ng mahinahon. Tumayo si Lando, mas tuwid ang kanyang tayo. Maraming salamat po. Susundin namin ang mga bili ninyo. Ingatan ninyo ang tali, sabi ni Matalos. Diyan nakakapit ang pangako. Kumurap ang lampara at umihip ang hangin. Parang usok, unti-unti silang nawala. Naiwan ang pugon na may pulang tali. At ang apoy nito ay payapang humihinga. Parang mas malinaw na ang lahat, nakangiting sabi ni Rina. Parang may gabay na ang apoy, sagot ni Lando, habang hinahaplos ang tali. Dito tayo magtitiwala. Umupo silang mag-ama. Gumaan ang kanilang pakiramdam. May gabay na silang hawak. May mga bantay sa kisame at may paalala sa bunganga ng apoy. Sa kanilang puso, nagsimula ang isang bagong paraan ng paggawa. Dahan-dahan, may pasasalamat at may pag-asa. Isang kakaibang umaga iyon. Mas maliwanag ang sikat ng araw. Habang nagwawali si Rina sa kanilang paggawaan, may napansin siyang kumikinang sa tabi ng isang poste. Mukha itong pira-pirasong bubog na tinatamaan ng araw. Tay, tingnan niyo po. Tawag niya sabay pulot sa maninipis na piraso. Balat po yata ng tuko. Ang ganda ng kintab. Lumapit si Lando, ang kanyang tatay. Mumiti siya pero halong tuwa at kaba ang nararamdaman. Ito na nga, bulong niya. Dapat mag-ingat tayo. Onting-konti lang ang gamitin at dapat kalmado ang isip. Kinuha niya ang lalagyan ng putek na laging basa-basa at amoy lupa. Bago niya ito hawakan,
Idinikit niya muna ang kanyang palad sa pulang tali na nakabuhol sa bunganga ng pugon. Huminga siya ng malalim at tahimik na nagpasalamat. Salamat sa lupa, salamat sa apoy, salamat sa mga bantay, sabi niya ng mahina. Parang asin lang sa niluluto, di ba, Tay? Paalala ni Rina na medyo kinakabahan. Oo anak, sagot ni Lando habang nakangiti. Kumuha siya ng kapiraso lang ng palat ng tuko, sobrang liit, at inihalo sa putik. Dahan-dahan niya itong minasa. Bawat pagpiga niya ay parang isang dasal. Naramdaman ni Rina na mas naging madaling hulmahin ang putik. Pakiramdaman mo, Rina, sabi ni Lando. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, huminto ka muna. Kalmado po ako, Tay, sagot ni Rina. Medyo excited lang. Una nilang ginawa ang isang palayok na tama lam ang laki. Sumunod ang isang paso na may simpleng guhit na dahon sa leeg. Pamhuli, isang banga para sa tubig na mas makapal ang katawan. Sa ilalim ng bawat isa, iginuhit ni Rina ang kanilang simbolo, isang kamay na may sinad ng araw. Sinilip ni Lando ang pulang tali sa pugon. Maayos ang bihol nito at pantay ang init ng baga. Maingat nilang ipinasok ang mga hinulmang putik. Habang dahan-dahang umiinit ang pugon, nagdrawing si Rina sa isang karton, isang kamay, isang tuko, at isang pugon na may pulang tali. Para hindi ko makalimutan, bulong niya, na ang tibay ay galing sa payapang puso. Pagkaraan ng ilang oras, humupa na ang apoy. Binuksan ni Lando ang pugon. Unang kinuha ang palayok. Mayroon itong banayad na kintab na parang may nahalong sinab ng buwan sa putok. Sumunod ang paso, na may parang maliliit na pumikinang na bato kung tititigan mo ng malapitan. Huli ang banga, na parang may sariling liwanag. Subukan na natin? Tanong ni Rina. Halos hindi humihinga. Sige, sagot ni Lando. Mula sa taas ng kanyang tuhod, binitiwan niya ang palayok sa isang patungang kahoy. Tumunog ito ng buo, walang lamat, walang basag. Buo, ulit ni Lando na medyo naiiyak sa tuwa. Buo, Rina. Natawa si Rina na parang naiiyak din. Tay, nagawa natin. Hindi lang tayo, sabi ni Lando, sabay tingin sa kisame kung saan nakadikit ang mga tuko. Kasama natin sila. Salamat. Nang hapon na. Umupo sila at isinulat ni Rina sa isang karton ang kanilang mga batas. Isang dakot lang ng balat ng tuko ang pwedeng pulutin sa isang araw. Kapiraso lang ang ihahalo sa bawat gagawin. Huwag saktan o guluhin ang mga tuko. Huwag piliting kunin ang balat na nakabikit pa sa kanila. Magpasalamat bago at pagkatapos gumawa. Simple, totoo at tahimik. Idagdag natin, Tay, sabi ni Rina. Huwag gumawa kapag galit at kapag pagod ang isip, magpahinga muna. Tumango si Lando. Isulat mo. Yan ang pinakamahalaga. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa palengke. Sa kanilang mesa, may mga palayok, maliit na kaserola, paso, banga at tasa. Unang lumapit si Lola Miring, isang matandang may baston. Sige, heto ang inayos na bersyon ng bahaging iyon. Magkano itong palayok? Tanong niya. Abot kaya lang po, Lola, sagot ni Lando. Puno ng kumpiyansa. Matibay po yan, kahit mahulog, hindi basta-basta mababasad. Inapik-tapik ni Lola ang palayok. Aba, ang ganda ng tunog. Hindi tunog lata, sabi niya, sabay tingin kay Lando na tila hindi makapaniwala. Seryoso ka? Pwede bang subukan? Sige po, nakangiting sagot ni Lando. Mula sa mababang taas, binitiwan niya ang palayok sa isang patungang kahoy. Tumunog ito ng buo. Walang lamat, walang basag. Aba, ang tibay nga, tawa ni Lola Miring. Magaan pero matibay. Isa sa akin. Sunod-sunod ang pagdating ng mga mamimili. Isang tindera ng halaman ang bumili ng paso dahil sa ganda raw ng kintab nito. Isang mangingisda naman ang bumili ng banga para sa tubig niya sa bangka dahil mas malamig daw ang tubig sa putik kaysa sa plastik. Isang taga-karinderya ang bumili ng kaserola para hindi raw maging lasang metal ang kanyang mga sarsa. Lahat sila ay humanga sa gawa ni Lando at Rina. Pantay ang pagkaagawa, sabi ng isang karpintero. Simple pero maganda ang disenyo, sabi ng isang guro. Parang may buhay ang kintab,
hindi basta makintab, sabi ng isang kolektor. Maya-maya, may isang batang nadulas at natabig ang isang tasa sa mesa. Nahulog ito at gumulong sa sahig. Lahat ay nagulat, pero hindi ito nabasag. Ay, pasensya na po, sabi ng bata na takot na takot. Ayos lang, huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Lando. Dahil dito, mas marami pa ang bumilib. Grabe, hindi nabasag. Akin na yang 2 tasa at isang palayok, sabi ng isang babae. Dumating din si Ate Rona na sikat sa pag-post ng mga magagandang produkto online. Kinuhanan niya ng litrato ang mga paninda. Putik na may puso, tibay na may kwento. Ang ganda ng ilalagay kong caption dito. Sabi niya, sa loob lang ng halos 2 oras, naubos ang lahat ng kanilang paninda. Hindi sila sumigaw o nag-alok ng todo. Ang mga pakuri ng mga tao ang mismong nagbenta para sa kanila. Pagbalik nila sa pagawaan, masaya at magaan ang kanilang pakiramdam. Muli, hinawakan ni Lando ang pulang tali at nagpasalamat. Sa kisame gumalaw ang isang tuko. Kumislap sandali ang buntot nito at muling tumahimik. Rina, sabi ni Lando, ito na ang lagi nating gagawin. Gagamit tayo ng kapiraso lang. Hindi tayo gagawa kapag galit ang puso at lagi tayong magpapasalamat. Opo tay, sagot ni Rina. Isusulat ko sa pinto, kapag pagod ang isip magpahinga muna. Kapag payapa ang puso, pantay ang apoy. Gumawa sila ng listahan sa karton, pangalan ng bumili, anong gamit ang nabili at kung kailan ito ginawa. Para raw alam nila kung saan napupunta ang kanilang mga gawa. Bago matulog, huling beses na nagpasalamat si Lando. Mahina lang pero sapat na para marinig niya ng putik at ng mga bantay sa kisame. Habang nakahiga, paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang mga papuri ng mga tao sa palengke. May karakter, matibay, banayad na kinang. Naintindihan nila na ang sikreto ay hindi lang basta sa balat ng tupo. Nasa pag-iingat, sa payapang puso at sa tunay na pasasalamat. Sa gabing iyon, alam nilang hindi lang sila gumawa ng mga palayok. Bumuo sila ng isang paraan ng pamumuhay, maingat, mapagkumbaba at matatag. Maagang maaga pa lang ay may pila na sa harap ng pagawaan. May mga taong may dalang kahon at basket, handa para sa kanilang mga order. Sa loob, si Lando ay nakatutok sa kanyang potter's wheel. Habang si Rina naman ay nasa isang maliit na mesa na may notebook at lumang cellphone. Tay, tumawag po si Ma'am Liza, sabi ni Rina habang mabilis na nagsusulat. Kailangan niya ng 10 paso para sa science garden nila. Gusto raw nila yung may simpleng guhit ng dahon. Isulat mo, anak, sagot ni Lando, hindi inaalis ang tingin sa putik na hinuhulma. Siguraduhin mong pantay ang kapal ng paso, walang sobra, walang kulang. May nag-chat din po, dagdag ni Rina. 3 palayok at 2 banga para sa isang maliit na hotel. Ang gusto raw nila ay yung kumikinang kapag nasisikatan ng araw sa umaga. Pasalamatan mo, sabi ni Lando. Sabihin mo sa kanila na dahan-dahan ang aming paggawa para sigurado ang kalidad. Pumasok si Joey na taga-karinderya. Kuya Lando, ang sarap ng kinalabasan ng sarsa namin kagabi. Masaya niyang kwento. Mas naging malinamnam ang lasa. Maraming customer ang natuwa. Salamat sa tiwala mo. Nakangiting sagot ni Lando. Order po ulit ako, boss, sabi ni Joey. 4 ang palayok. Sa gilid, kumaway si Aling Baby na may dalang mga halaman. Rina, tawag niya. Gawan mo ako ng 8 paso, yung kasing kinis ng dati. Ang ganda kasing tingnan sa tindahan. Opo, Aling Baby, sagot ni Rina, na masaya at masigla ang boses. Tumawag din si Mang Cardo mula sa bagsakan ng isda. Lando, ang bangako, ang lamig-lamig ng tubig. Ang galing, sabi niya sa telepono. Magdadagdag ako ng 2 pa para sa bangka ko. Sunod-sunod ang mga papuring dumarating, maganda sa mata. Pantay ang pagkakagawa, simple pero elegante. Habang tumatagal, gumagaan ang pakiramdam ni Lando, pero pahaba naman ang pahaba ang listahan ng mga order. Sa dingding nakasabit pa rin ang paalala nila. Isang dakot lang, huwag galit, magpasalamat. Ang pulang tali sa pugon ay tahimik lang, maayos ang pagkakatali na parang isang mahinahong bantay.
Hinga anak, paalala ni Lando habang nagmamasa, habang tinanmadaliin ang trabaho. Opo tay, sagot ni Rina. Ngunit halos hindi na mapahinga ang kamay niya sa pagsusulat ng mga pangalan at order. Kinabukasan, lalo pang humaba ang pila. May dumating na mensahe mula sa isang resort. Pwede po bang umorder ng 20 paso at 10 palayok para sa susunod na linggo? Nabasa ito ni Rina at napatingin sa kanyang ama. Tay, ang dami po nito, mahina niyang sabi. Kaya po ba natin? Tingnan natin kung ano ang kakayanin, sagot ni Lando na may ngiti pero bakas ang pagod. Hindi kailangang pagsabay-sabayin lahat. Ayusin natin ang schedule. Maganda ang simula ng kanilang araw, pero pagdating ng tanghali, naramdaman na ni Lando ang pagod at bigat sa kanyang batok. Isa pang batch, bulong niya. Kaya pa. Pilit niyang inalala na magpasalamat, pero sa dami ng ginagawa, naidampi na lang niya ang palad sa pulang tali ng walang salita. Medyo nagmamadali niyang ipinasok ang mga hinulma sa pugon. Tay, uminom po muna kayo ng tubig, alok ni Rina. Na may pag-aalala. Magpahinga po muna kayo. Mamaya na, sagot ni Lando. Marami pa tayong kailangang tapusin. Naging iba ang tunog ng apoy sa pugon. Hindi ito pantay at parang magaspang. Bahagyang humigpit ang pagkakatali ng pulang tali at kumislap ito, saka muling tumahimik. Hindi ito pinansin ni Lando. 1 oras pa, sabi niya sa sarili, saka ako magpapahinga. Maya-maya, binuksan nila ang pugon. Sa unang tingin, maganda ang ilang piraso. Ngunit marami ang mukhang maputla at kulang sa kintab. Inangat ni Lando ang isang palayok at nakita niya ang isang napakaliit na bitak sa gilid. Naku, bulong niya. Baka na puwersa. Tay, subukan natin, maingat na sabi ni Rina. Dahan-dahan nilang binitiwan ang isang palayok sa patumang kahoy. Sa halip na ang inaasahang buong tunog, isang malakas na lagitik ang kanilang narinig. Nabasag ito at naging pira-piraso. Pareho silang natigilan, hindi makapaniwala sa nakita. Dumating ang ilang customer para kunin ang kanilang order. Nang tingnan ni Joey ang 2 kaserola, napakunot ang noo niya. Parang iba po ang gawa ngayon, kuya, pasensya na. Sagot ni Lando, na halatang bumigat ang boses. Nagkamali sa pagluto. Papalitan ko agad. Ako na mismo ang maghahatid sa inyo bukas. Tumunog ang cellphone. May mensahe mula sa hotel. Sir, may maliit na crack ang isang banga. Pakipalitan naman po. Sumunod pa ang isa. Sir, pwede bang ibalik yung 2 paso? May lamat po sa bunganga. Napaupo si Lando. Parang biglang naging mabigat ang hangin sa loob ng pagawaan. Anak, sabi niya, naggulang ako. Hinawakan ni Rina ang kanyang balikat. Tay, itigil na po natin. Huwag na nating pilitin. Sumang-ayon din si Lando. Sige, na yun na. Pagod na pagod silang mag-ama habang inaayos ang mga depektibong gamit. Si Rina ang tumawag sa mga customer. Ma'am Liza, pasensya na po. May naging problema sa isang batch. Papalitan po namin at magdadala kami ng dagdag na paso bilang pambawi. Salamat sa pagiging tapat, sagot ni Ma'am Liza. Mas mahalaga sa amin ang pag-amin sa naging pagkakamali. Tinext ni Lando si Joey. Ako na ang bahala bukas. Papalitan ko ng iba. Sumagot si Joey. Sige po, kuya, mahalaga ang tiwala. Kaya nyo yan. Tahimik nilang nilinis ang paligid. Naglagay si Rina ng maliit na mangkok na may tubig at asin sa tabi ng pugon. Tay, bulong niya, magpasalamat po tayo ulit. Tumayo si Lando sa harap ng pulang tali. Dahan-dahan niyang idinampi ang palan. Pasensya na. Halos pabulong niyang sabi. Naging padalos-dalos ako. Kumuha siya ng tubig mula sa mangkok at nagwisit ng ilang patak sa bunganga ng pugon. Salamat sa lupa. Salamat sa apoy. Salamat sa mga bantay. Tahimik ang mga tuko sa kisame. Ang buntot ng usa ay bahagyang gumalaw na parang isang maliit pero malinaw na sagot. Huminga ng malalim si Rina at nagsimulang umawi. Isang simpleng himig na paulit-ulit na parang haplos na pampakalma. Unti-unting gumaan ang pakiramdam sa paligid. Naging pantay at bilog muli ang tunog ng apoy. Tay, mahinang sabi ni Rina, handa na po akong magmasa.
Dahan-dahan lang, sagot ni Lando na uminom muli ng tubig. Ngayon, wala nang magmamadali. Kinuha nila ulit ang putik. Kapiraso lang ng balat ng tuko ang kanilang inihalo. Habang umiikot ang gulong, kumalma ang kalooban ni Lando. Sa gilid, dahan-dahan namang nag-ukit si Rina ng manipis na guhit ng dahon sa isang bagong paso. Inilagay nila sa tugon ang mga bagong gawa. Bago isara, humawak ulit si Lando sa pulang tali. Hindi na ito nanginginig, isa na lang itong mahinahong pula. Salamat, ulit niya at pumikit sandali. Habang naghihintay, inayos nila ang listahan ng mga papalitan. Ito po ang plano bukas, sabi ni Rina. Lahat sila may kasamang dagdag na 1 piraso bilang paghingi ng paumanhin. Tama yan, sabi ni Lando. At dito sa dingding, turo niya, isusulat ko, huwag humawak ng putik kapag dalit. Huwag magbukas ng pugon kapag nagmamadali. Idadagdag ko po, kung mabigat ang loob, uminom ng tubig at huminga, sabi ni Rina. Ngumiti si Lando. Maganda yan. Pagkalipas ng tamang oras, binuksan nila ang pugon. Una ang kaserola, buo ang tunog. Sumunod ang paso, may magandang kintab. Huli ang bangga, mahinhin ang kinang. Sinubukan nilang ibagsak ang 1 piraso. Malinaw at buo ang tunog nito. Bumalik na, pabulong na sabi ni Lando. Naiiyak sa tuwa pero nakangiti. Bumalik na sa ayos. Tay, sabi ni Rina, babalik din ang tiwala nila. Tayo muna ang pagtiwala sa tamang proseso. Kinabukasan, inihatid nila ang mga kapalit. Kuya, sabi ni Joey habang tinitingnan ng bagong kaserola, mas pantay po ang gawa ngayon. Ramdam sa hawak. Sa hotel, sinuri ng may-ari ang bangga. Ayos na ito. Ang mahalaga ay tapat kayo. O-order pa rin kami sa inyo. Sa eskwela, masayang tinanggap ni Ma'am Liza ang mga paso. Salamat dito at sa dagdag na ibinigay ninyo. Mabuti itong aral kapag nagkakamali, kailangan itama. Pag-uwi, hinawakan muli ni Lando ang pulang tali. Normal lang pakiramdam dito. Parang pulso ng isang kaibigang laging nandyan. Anak, sabi ni Lando, payapa na ang boses. Hindi natin hahabulin ang mabilis na pera. Ang susundin natin ay ang tamang proseso. Opo tay, sagot ni Rina. Kapag payapa ang puso, pantay ang apoy. Sa gabing iyon, natutunan nila ang isang mahalagang aral. Mas mahalaga pala ang pagsunod sa tamang proseso kaysa sa pagmamadali. At ang tibay ng anumang gawa ay laging nagsisimula sa tibay ng kalooban. Lumipas ang ilang buwan at naging mas organisado ang kanilang pagawaan. Sa pader, may isang bagong tabla na isinulat ni Rina. Pamantayan, sukat, oras, ritual. Sa ilalim nito, nakalista ang mga detalye. Tamang kapal ng dingding, tamang taas at laki ng pumanga, tamang oras sa pugon, at ang laging pagpapasalamat bago at pagkatapos gumawa. Mayroon na rin silang isang sulok na tinawag na subok tibay. Dito nila ginagawa ang pangapagsubok tulad ng pagbagsak at bigla ang pagbabago ng init at lamig. Anak, simulan na natin ang pagsubok, sabi ni Lando, dala ang isang bagong gawang palayok. Handa na po, sagot ni Rina na may hawak na kwaderno. Model P2, 6 na milimetro ang kapal, 3 oras at 15 minuto sa pugon. Nagpasalamat, check. Pinagulong ni Lando ang palayok sa isang maikling rampa at hinayaang mahulog sa patungang kahoy. Tumunog ito ng buo at malinis. Markahan mo, pasado, sabi ni Lando. Sumunod ang pagsubok sa init at lamig. Mainit na tubig ibuhos, sabi ni Rina. Pagkatapos ng ilang sandali, ilagay sa ibabaw ng basang tela na malamig. Walang lamat o bitak na lumitaw. Pasado, ulit ni Rina habang nakangiti. Ang ganda ng tunog, hindi parang lata, hindi rin basag. Ang kanilang dedikasyon sa kalidad ay mabilis na kumalat. Isang araw dumating si Sir Noel, ang manager ng isang bagong at malaking hotel na itinatayo sa bayan. Gusto naming maglagay ng malalaking vase sa lobby, sabi niya habang hinahaplos ang isang banga. Malinis ang pagkakagawa, simple pero may dating. Pwede ba kayong gumawa ng 2 metro ang taas? Sisiguraduhin po naming tama ang kapal at balanse para hindi madaling matumba, sagot ni Lando. Lalagyan namin ng pabigat sa loob. At sa labas, isang simpleng guhit lang po, hindi maraming disenyo.
Kaya niyo bang ihatid bago kami magbukas? Tanong ni Sir Noel. Kaya po namin iyan. Sir, sagot ni Rina. Gagawa po kami ng 2 schedule ng pagluto para hindi maisakripisyo ang kalidad. Para po sa amin, iyon po ang pinaka-importante. Yan ang gusto kong marinig, sabi ni Sir Noel. Dahil sa madandang reputasyon, sunod-sunod na ang mga malalaking kliyente. Tumawag ang airport para magpagawa ng mga flower vase para sa kanilang lounge dahil nabalitaan daw nilang matibay at magaan tingnan ang mga gawa nila. Isang resort naman ang nag-order ng maraming paso na matibay kahit na arawan dahil ang putik daw ay humihinga at hindi mabilis makasira ng halaman. Dahil sa dami ng trabaho, kumuha sila ng 3 katulong, sina Pido, Len at Maris. Bago sila magsimula, kinausap muna sila ni Lando. Mayroon tayong ritual dito, sabi niya. Simple lang, hawakan ng pulang tali, huminga ng malalim at magpasalamat. Bawal humawak ng putik kapag galit at kapag pagod magsabi lang kayo. Tinuruan din sila ni Rina sa tamang pagsuri ng kalidad. Haplusin ninyo ang gilid, turo niya. Dapat walang matulis, pantay ang kapal at laging may marka sa ilalim, ang kamay na may sinag. Hindi lang ito disenyo, ito ang pirma ng aming pangako. Isang araw, 2 bisita mula sa ibang bansa ang dumating, sina Mr. Chen at Miss Lee. Gusto naming dalhin ang mga gawa ninyo sa Hong Kong at China, sabi ni Mr. Chen. Maraming tindahan doon ang naghahanap ng ganitong produkto, natural, matibay at may kwento. Nagkapinginan sina Lando at Rina. Ngumiti si Lando. Kung tibay po ang pag-uusapan, sabi niya, mas maganda kung ipapakita na lang namin sa inyo. Kumuha si Rina ng isang bagong gawang vase na katamtaman ang laki. Dinala ito ni Lando sa labas ng pagawaan kung saan maliwanag ang sikat ng araw. Mr. Chen, Miss Lee, manood po kayo, sabi ni Lando. Itinaas niya ang vase ng mas mataas pa sa kanyang ulo. Sandali, kinakabahang sigaw ni Miss Lee. Napahawak sa kanyang dibdib. Ano pong gagawin ninyo? Kahibangan yan. Masisira lang po ang dawa ninyo. Mumiti lang si Lando at walang pag-aalinlangang binitiwan ang vase. Halos mapapikit si Miss Lee sa pag-aakalang madudurog ito. Ngunit isang malakas at buong blag ang narinig nila. Tunog ng isang matibay na bagay, hindi ng pagkabiyak. Tumama ang vase sa tuyong lupa, gumulong ng bahagya at huminto. Nang tamaan ito ng sikat ng araw, tila kumislap ang ibabaw nito na parang may mga mumunting bituin na nakahalo sa putik. Lumapit sina Mr. Chen at Miss Lee, hindi makapaniwala. Maingat itong hinawakan ni Miss Lee, sinuri ang bawat bahagi. Imposible, bulong niya. Buo pa rin, wala man lang kahit isang gasgas. Umingin siya kay Lando na may matinding paghanga sa kanyang mga mata. Ganyan po ang resulta kapag hindi minamadali ang apoy at may tamang pasasalamat, paliwanag ni Lando. Kaya po namin kayong bigyan ng order, basta sa tamang dami at oras. Lubos ng kumbinsido si Miss Lee. Ngayon, naiintindihan na namin, sabi niya. Ang gusto namin ay paunti-unti lang kada buwan, mga 30 piraso muna. Ang importante sa amin ay manatili ang kwento sa likod ng bawat gawa. May kondisyon po kami, sabi ni Rina. Dapat maayos ang packaging at may kasamang card sa loob na may paalala. Kapag pagod, huminga. Perfect, natatawang sagot ni Miss Lee. Yan mismo ang gusto namin. Sa unang export, sama-sama silang nag-empake. Dito ang foam, dito ang espasyo, wag itikit sa kahon. Paalala ni Rina. Si Pido ang nag-check ng listahan, si Len ang maingat na nagdikit ng sticker na may marka ng kanilang pagawaan, ang kamay na may sinag, at si Maris naman ang naglagay ng maliit na card sa bawat kahon. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang balita. Sold out agad ang mga produkto nila sa isang market sa Hong Kong. Isang gabi, habang nagkekwenta, sinabi ni Rina, Tay, malaki po ang kinita natin sa nakalipas na 3 buwan. Tumahimik sandali si Lando. Huwag nating kalimutan kung saan tayo nagsimula, sabi niya. Gusto ko magkaroon tayo ng patakaran. Isang parte ng kita ay para sa ating komunidad. Kinabukasan, ipinaukit niya ang mga salitang iyon sa pinto. Nag-organisa sila ng isang maliit na programa sa covered court ng kanilang barangay.
Ate Mila, tawag ni Rina. Heto po. 2 sakong bigas para sa feeding program ninyo. Maraming salamat, sagot ni Ate Mila. Nagpasalamat din ang kanilang punong barangay para sa mga libreng palayok na ibinigay nila sa kusina ng barangay. Naghanda rin sila ng mga school kit para sa mga bata sa eskwelahan at nagsimula ng libreng drawing class tuwing Sabado. Maraming bata ang masayang tumalo, gumuguhit gamit ang uling at papel na libre nilang ipinamigay. Iba pala ang pakiramdam kapag nakakatulong sa iba, sabi ni Lando. Parang mas gumagaan ang trabaho. Dahil sa dumaraming delivery, kinailangan na nila ng mga sasakyan. Nagpunta sila sa isang pindahan ng mga segunda manong sasakyan. Una, bumili sila ng isang van na pang-deliver ng kanilang mga finished products, lalo na para sa malalaking order tulad ng sa mga hotel at airport. Sunod, isang pickup para sa paghakot ng putik at kahoy. At pangatlo, isang maliit na kotse para kay Rina. Tay, baka sobra na po ito, sabi ni Rina. Hindi ito para sa luho, Rina. Nakaniting sagot ni Lando. Gamit mo yan para maabot ang mga pangarap mo. Pangako mo lang, mag-ingat ka sa daan, gaya ng pag-ingat natin sa putik. Nagtayo rin sila ng isang bahay na simple pero maaliwalas. Sa sala, ginawa nila itong isang maliit na gallery kung saan nakadisplay ang mga paborito nilang gawa. Ang unang palayo na hindi nabasad, ang unang banga na na-deliver sa hotel, at ang unang paso na nakarating sa airport. Dumami man ang kanilang tauhan, inayos ni Lando ang kanilang sahod at mga benepisyo. May SSS at health card kayong lahat, sabi niya sa isang pulong. Isang hapon, bumisita ulit sina Mr. Chen at Miss Lee, kasama ang 2 kilalang kolektor. This lobby vase, sabi ng isang kolektor habang hinahaplos ang isang malaking banga. Looks like the sea holding its breath. Sa amin po, sagot ni Rina na may ngiti. Ang tawag namin dyan ay tahimik na alon. Gawa po sa putit na dahan-dahang huminga. Remarkable, sabi ni Miss Lee. The world needs this calm. Pagkaalis nila, umupo si Lando sa harap ng pugon. Anak, sabi niya, ang layo na ng narating natin. Pero huwag nating kalimutan ang ating pinagmulan. Laging dahan-dahan, may pasasalamat at walang yabang. Opo tay, sagot ni Rina. At kapag pagod, magpapahinga. Kapag kalmado na, sakalang itutuloy. Kinagabihan, pinagmasdan ni Lando ang kanilang maliit na gallery. Hinaplos niya ang unang palayok na kanilang ginawa, ang simula ng lahat. Sa labas, payapa ang hangin. Sa loob, pantay ang init ng pugon. Naintindihan niya na ang sikreto ng kanilang tagumpay ay simple lang. Ang tibay ng kanilang gawa ay laging galing sa tibay ng kalooban at kabutihang hindi nagyayabang. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Rina, ang araw ng kanyang pag-apply sa isang kilalang art school sa Maynila. Maaga pa lang ay bumiyahe na sila ni Lando. Bitbit nila ang isang malaking backpack na puno ng mga sketch at drawing ni Rina. Isang kahon na maingat na binalot kung saan nakalagay ang isang palayok na ipapakita niya at isang maliit na supot ng pandesal para sa kanilang almusal. Sa buong biyahe, tahimik lang si Rina. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang sketchpad at ramdam niya ang panlalamig at pamamasa ng kanyang mga palad dahil sa kaba. Katabi niya si Lando na tahimik na nakatingin sa bintana. Hindi man nagsasalita ang kanyang ama, ramdam ni Rina ang suporta nito. Ang katahimikan ni Lando ay parang isang mahigpit na yakap na nagsasabing, "Kaya mo yan anak, nagtitiwala ako sa'yo." Anak, mahinang sabi ni Lando na hindi inaalis ang tingin sa labas. Huminga ka muna ng malalim. Humihinga naman po ako tay, pilit nang umiti si Rina. Pero ang bilis po talaga ng tibok ng dibdib ko. Normal lang yan sa mga pagkakataong ganito, sagot ni Lando. Kapag pumasok ka na doon mamaya, isipin mo lang ang pamilyar na pakiramdam ng putik sa kamay mo. Isipin mo ang pulang tali at ang mga tuko sa kisame. Isipin mo na parang nasa pagawaan ka lang natin sa Pampanga. Tumango si Rina at marahang ipinikit ang kanyang mga mata.
Sa isip niya, binuo niya ang imahe ng kanilang pagawaan, ang pugon na laging mainit, ang pantay na tunog ng apoy, at ang mahinang tawag ng mga tuko sa kisame. Unti-unti, gumaan ang pakiramdam sa kanyang mga balikat. Pagdating nila sa eskwelahan, namangha si Rina. Malaki, malamig ang ilaw, at mabango ang amoy ng sahig na kalilinis lang. Maraming estudyante ang naglalakad. May dalang mga canvas at kung ano-anong gamit sa sining. Habang naghihintay, tinawag ng isang staff ang kanyang pangalan. Miss Rina Salvador? Biglang bumalik ang kaba niya. Tay, bulong niya. Dito lang ako sa labas, maghihintay. Mahinang tugon ni Lando na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Dalingan mo, kaya mo yan. Pumasok si Rina sa isang malaking studio. 3 propesor ang naghihintay sa kanya sa likod ng isang mahabang mesa. Inilatag niya ang kanyang portfolio. Mga drawing na gawa sa uling na nagpapakita ng mga kamay, ulap at mga dahon. At ang pinakaimportante sa lahat, ang kahon. Maingal niya itong binuksan at inilabas ang isang palayo. Mayroon itong disenyo na gawa sa uling na hindi nabubira at may paliit na ukip ng kanilang simbolo, ang kamay na may sinag. Ano ang ideya mo rito? Tanong ng isang propesora na may salamin. Ang pamagat po ay mula uling patungong ginto, sagot ni Rina, na ngayon ay mas kalmado na ang boses. Ito po ay isang kwento ng pagbabago. Ang uling na madalas ay itinuturing na marumi ay nagiging isang malinaw na disenyo. Ang putik na galing lang sa lupa ay nagkakaroon ng magandang anyo. Nangyayari po ang lahat sa tulong ng tamang init ng apoy at sa tamang pasasalamat. Kinuha ng isa pang propesor ang palayo at marahang tinapik ang bibig nito. Buo ang tunog, sabi niya. Tama rin ang pagkakakintab. Hindi ito maingay, kaya mas lumalabas ang ganda ng mismong hugis. Maganda, sabi ng pangatlong propesor. Pero ano ang mensahe mo? Ano ang gusto mong sabihin sa pamamagitan ng sining mo? Tumingin si Rina sa kanyang mga palad na may kaunting marka pa ng uling. Gusto ko pong ipakita na ang tibay ng isang gawa ay nanggagaling din sa tibay ng kalooban. At ang sining para sa akin ay mas nagiging totoo kapag hindi minamadali. Parang pagluluto sa palayo, nagiging pantay ang init kapag payapa ang puso. Nagkatinginan ang 3 propesor. Ila nagustuhan ng kanyang sagot. Sige, bigyan mo kami ng mabilisang drawing, sabi ng propesora. Ang tema, pinagmulan, uling lang ang gamitin mo. Umupo si Rina sa isang bakanteng upuan at huminga ng malalim. Gumaan ang kamay niya habang gumuguhit. Sa loob lang ng 3 minuto, natapos niya ang isang simpleng imahe. Ang arko ng kanilang pugon, 2 kamay na nag-aabutan ng putik at isang maliit na tufo sa gilid. Simple pero malinaw, sabi ng propesor. May kwento, may direksyon. Lumabas si Rina ng kwarto at nakita niya agad si Lando na naghihintay. Tay, bago pa niya matapos ang sasabihin, lumapit ang staff na may dalang papel. Miss Salvador, binabati kita. Tanggap ka na sa aming programa. Napaupo si Rina sa isang bangko sa sobrang tuwa. Napatawa naman si Lando, isang tawang hindi malakas pero puno ng saya at pasasalamat. Salamat, bulong niya sa hangin. Isang pasasalamat para sa putik, sa apoy, sa mga bantay at sa pulang tali. Isang umaga, habang payapang kumakain ng almusal na sinangag at kape sina Lando at Rina, natanaw ni Lando ang mga batang naglalakad papasok sa eskwela. May ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang mga ito. Humigop siya ng kape at pagkatapos ay tumingin kay Rina na abala sa paglilista sa isang kwaderno. Anak, sa dami ng biyayang natanggap natin, nararamdaman kong oras na para magbalik tayo sa iba, sabi ni Lando. Itinigil ni Rina ang kanyang pagsusulat at pumingin sa ama. Ano po ang unang hakbang natin, Tay? Tanong niya. Magtatayo tayo ng Putik at Liwanag Foundation. Tayo mismo ang sasagot sa tuition fee ng mga batang gustong makapagtapos at tutulungan din natin ang mga maliliit na negosyante sa ating lugar sa pamamagitan ng pautang na walang interes. Sa isang maliit na silid sa tabi ng talilang pagawaan, nagtipon ang 3 batang una nilang napiling tulungan. Ako po si Nika, 11 taong gulang.
Gusto ko pong gumuhit ng mga puno at ulap, mahinang sabi ng isang bata. Ako po si Junjun, 13 anyos. Gusto ko pong matutong gumawa ng mga paso para sa mga halaman ni nanay. Sabi naman ng isa pa. Ako po si Mara, 9 na taon. Pangarap ko pong gawing hardin ang bubong ng aming bahay. Masayang sabi ng bunso. Ngumiti si Rina sa kanila. Simula ngayong pasukan, kami na ang bahala sa mga bayarin ninyo sa eskwelahan. Sagot na rin namin ang inyong mga gamit tulad ng papel at mga gamit para sa pagdrawing. Nanlaki ang mga mata ng 3 bata sa narinig. Salamat po, halos sabay-sabay nilang sabi. Napahawak si Nika sa kanyang dibdib sa sobrang tuwa. Napailing naman si Junjun na hindi makapaniwala habang si Mara ay bigla na lang napayakap kay Rina. Pumasok ang kanilang mga magulang na kanina pa pala naghihintay sa labas. Lumapit sila para magpasalamat. Mahigpit ang pakikipagkamay nila kay Lando at bakas sa kanilang mga mukha ang malaking pasasalamat. Maraming salamat Lando, sabing ng nanay ni Nika na medyo nangingilid ang luha. Matagal ng pangarap ng anak ko na makapag-aral ng maayos. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob, sabi naman ng tatay ni Junjun. Huwag po kayong mag-atubiling magsabi kung may kailangan kayo. Tutulong po kami sa anumang proyekto sa ating barangay. Walang anuman po, mahinahong sagot ni Lando. Ang tanging hiling lang namin ay pagbutihin ng mga bata ang kanilang pag-aaral at laging maging mabait sa kapwa. Kinabukasan, binuksan nila ang pautang na walang interes para sa kanilang mga kapitbahay na may maliliit na pangarap sa pagnenegosyo. Simple lang ang kanilang patakaran. Magpapahiram sila ng halagang sapat para sa kanilang panimulang puhunan. Huhulugan lang kapag kaya na, walang dagdag na interes at walang pananakot. Tiwala at gabay ang kanilang puhunan. Unang lumapit si Aling Baby, ang tindera ng halaman. Lando, para sana sa dagdag na paso at lupa. Babayaran ko kada buwan. Aprobado, sabi ni Rina, sabay abot ng sobre na may lamang pera at isang listahan ng payo kung paano magpresyo. Mag-text ka lang din kung kailangan mo ng karton para sa packaging ha. Sumunod si Mang Rudy, ang nagtitinda ng taho sa umaga. Gusto ko lang sanang palitan ang luma kong kaldero at magpagawa ng mas maayos na kariton. Maganda ang plano mo, Rudy, tugon ni Lando. Walang interes yan. Magbayad ka lang kapag maluwag na, hindi kapag gipit. Si Ate Mila, isang mananahi, ay humiram para makabili ng dagdag na tela. Salamat, mahina niyang sabi. Bakas sa anyang mukha ang pagod, ngunit may pag-asa. Matagal na akong hindi pinapahiram sa iba dahil wala akong maibigay na kolateral o panagot. Dito sa atin, Ate Mila, tiwala ang puhunan, sagot ni Rina. Ang kapalit niyan ay sipag at katapatan. Pagkalipas ng ilang linggo, isa-isang bumalik ang 3. May dalang kaunting hulog at mga ngiting puno ng pasasalamat. Lando, masayang sabi ni Aling Baby, dumoble ang benta ko. Heto ang unang hulog ko. Salamat talaga sa pautang na walang interes. Kuya Lando, sabi ni Mang Rudy, mas marami na akong nabebentahan dahil sa bago kong kariton. Heto po ang hulog ko. Ma'am Rina, sabi ni Ate Mila, dahil sa dagdag na tela, lumaki ang kita ko at nakabili ako ng sarili kong ilaw para sa pananahi. Maraming salamat sa tiwala, ninyong hindi naniningil ng interes. Ngumiti si Lando sa kanilang lahat. Tuloy nyo lang yan. Kapag may problema, huwag kayong mahihiyang magsabi. Dito, ang sistema natin ay paggabay, hindi pagpapahirap. Sa pagtatapos ng araw, tumingin si Lando sa pinto ng kanilang maliit na opisina, doon sa mga salitang nakaukit na nagsisilbing paalala sa kanya. Hinawakan niya ang pulang tali sa bunganga ng pugon, huminga ng malalim at pabulong na nagpasalamat. Salamat sa lupa, sa apoy at sa mga bantay. Sa kisame, sumagot ang pamilyar na himig, mahina ngunit malinaw. Tuko, tuko, na parang isang selyo sa bagong yugto ng kabutihang kanilang sinimulan. Naging ugali na nila na tuwing may bagyo o anumang sakuna,
Hindi na kailangan pang mag-usap. Agad na kumikilos ang buong pagawaan para maging isang munting kisina. Pagdating nila sa evacuation center, sinisimula na nila agad ang kanilang lutong puso. Nagluluto sila ng mainit na sopas, lugaw at ginisang gulay para sa lahat. Marami tayong sahog, gulay, manok at iba pa. Pero dapat dahan-dahan lang ang apoy para lumabas ang lahat ng lasa at sustansya. Bulong ni Lando habang hinahalo ang sabaw. Ramdam ni Rina ang pagod sa buong araw. Pero masaya ang kanyang puso habang inaabutan niya ng mangkok ng mainit na sopas ang mga pamilya. Dahan-dahan lang ang pila para maramdaman ng bawat isa ang pag-aaruga. Maraming salamat po Mang Lando, sabi ng isang nanay na may kargang sanggol. Ngayon lang po ulit ako nakakain ng ganito kasarap na sopas. Pagkatapos niyang tikman, napaniti siya. Iba po talaga kapag sa palayok niluto. Parang may kasamang yatap. Isang matandang lolo naman ang lumapit. Noong bata pa ako, ganito rin ang lasa ng luto sa probinsya. Malinamnam pero hindi nakakasawa. Salamat sa inyo, sabi niya, habang nakatingin sa kumukulong palayok na para bang nakakita siya ng isang matagal ng kaibigan. Pwede pa po kayong kumuha ulit kung gusto nyo, sabi ni Rina na may ngiti. May dagdag na gulay para lalong lumakas ang mga bata. Pagsapit ng gabi, humina na ang bagyo at unti-unting tumahimik ang lugar. Iba ang pagod kapag galing sa pagtulong, sabi ni Lando. Habang isinasara ang takip ng huling palayok. Parang ang mga palayok natin, Tay, sagot ni Rina. Ginamit natin sila para magbigay ng kalinga. Kaya kahit pagod tayo, alam nating naging makabuluhan ang lahat. Nang makabalik na sila sa pagawaan, isang pamilyar na tunog ang sumalubong sa kanila mula sa kisame. Tuko, tuko. Ito ay parang isang paalala na ang bawat mangkok ng sabaw na kanilang ibinigay ay may kasamang pagmamahal at payapang kalooban. Gabi-gabi, bago isara ang pagawaan, naging ugali na ni Lando na lumapit sa pulang tali na nakabuhol sa bunganga ng pugon. Dahan-dahan niya itong hinahaplos at maikling nagpapasalamat sa lahat ng biyaya. Sa gilid ng kanilang mga mata, madalas ay may napapansin silang dumara ang anino, isang pamilyar na pakiramdam na hindi na nila kinakatakutan. At mula sa kisame, lagi nilang naririnig ang mahina at payapang sagot. Tuko, tuko. Isang gabi pagkatapos ng mahabang araw, naupo sina Lando at Rina sa isang bangkong kahoy sa tapat ng pugon. Tahimik ang hangin sa labas at pantay na pantay ang tunog ng natitirang baga sa loob ng pugon. Bigla kumurap ang kanilang ilaw at kasabay nito ay ang paghihip ng malamig na hangin. Mula sa pinakamatinding anino sa isang sulok, may dalawang maliliit na nilalang ang dahan-dahan lumitaw. Sila ang mazadwende, sina Matalos at Makisig. Seryoso ang tingin ni Matalos, ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Si Makisig naman ay bilugan ng mga pisngi at kumikindat-kindat na parang laging may dalang biro. Magandang gabi, sabi ni Matalos. Ang kanyang boses ay parang bulong, pero malinaw na narinig sa buong pagawaan. Dumaan lang kami para magsabi ng isang mahalagang bagay. Nagtagumpay kayo, dugtong ni Makisig na may malapad na ngiti. At hindi dahil dumami ang pera ninyo, kundi dahil hindi nagbago ang kabutihan ng puso ninyo. Napanatili ninyong pantay ang apoy ng inyong puso. Hindi agad nakapagsalita si Rina. Dahan-dahan siyang tumayo. Maraming salamat po, sabi niya, na nanginginig sa tuwa ang boses. Kung hindi po dahil sa mga paalala ninyo, baka naligaw na kami ng landas. Napatingin si Lando sa pulang tali. Utang na loob po namin ito sa inyo, sabi niya ng may buong paggalang. At salamat din sa aming mga bantay sa kisame, ang mga tuko. Hinding-hindi po namin sila kalilimutan. Tumawa ng mahina si Makisig. Ayan na nga ba, narinig niyo ba yun? Kumislap ang kanyang mga mata. Kapag ang puso ay marunong magpasalamat, gumagaan pati ang hangin sa paligid. Lumapit si Matalos at tinitigan si Lando. Mayroon lang kaming paalala. Huwag ninyong hayaang maging palabas lang ang inyong ginagawa.
Gawin ninyo itong ritual, hindi palabas. Disiplina ang kailangan, hindi pagyayabang. Tandaan ninyo, ang pulang tali ay isang gabay, hindi isang korona na isinusuot. Makataasa po kayo, susundin po namin, sagot ni Lando. Habang marahang tumatamo, hindi po kami magpapadala sa mga papuri. At kung mapagod man kayo, dagdag ni Makisig. Uminom lang ng tubig, huminga ng malalim at saka magpasalamat. Doon laging nagsisimula ulit ang tunay na tibay. May maidadagdag po ako, sabi ni Rina. Mahinahon pero buo ang loob. Sa Maynila, ituturo ko na may ganda sa mga bagay na ginagawa ng dahan-dahan at may pag-iinat. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na may liwanag na lumalabas mula sa putik kapag tama ang alooban. Yan ang tunay mong boses, sabi ni Matalos, na bahagyang gumaan ang itsura. Ingatan mo yan, huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo ang pumalit dyan. May dala kaming maliit na regalo, biro ni Makisig. Iwinasiwas niya ang kanyang daliri. May parang usok na lumabas mula rito, pumasok sa bunganga ng pugon, at saglit na nagpainit sa pulang tali bago ito muling kumalma. Hindi yan dagdag na mahika, paliwanag niya. Isa lang yang paalala na nandito lang kami sa tabi-tabi para kung kailangan ninyo ng tahimik na tapik sa balikat. Nararamdaman ko po, sabi ni Lando, habang hawak ang tali. Parang tibok ng puso ng isang kaibigan. Nakakagaan ng loob, sabi naman ni Rina habang nakatingin sa kisame. Parang may tatlo na kaming bantay, ang apoy, ang tali at ang mga tuko. Mumiti si Matalos. Tama ka, at kapag may dumating na bagyo ng pagod o bagyo ng papuri, alalahanin ninyo, kung saan may pasasalamat, doon laging tumitibay ang anumang gawa. Maraming salamat po, Matalos at Makisig, sabi ni Lando. Habang nakapikit sandali na parang nagdarasal. Salamat hindi lang sa tulong, kundi sa tiwala. Salamat din po, dagdag ni Rina. Sa mga araw na kinakabahan kami, kayo ang aming paalala. Sa mga araw ng saya, kayo naman ang aming tahimik na ngiti. Kumindat si Makisig. Oras na para kami ay umalis. Mahaba pa ang gabi. Magpahinga na kayo, sabi ni Matalos. Bukas, haharapin ninyo ulit ang putik at ang liwanag. Ang mga magagandang bagay sa mundo ay ganyan, inuulit-ulit araw-araw ng may pag-iingat. Kumurap muli ang ilaw sa pagawaan. Dahan-dahang umurong ang dalawang duwende, pabalik sa anino hanggang sa tuluyan silang naglaho. Na parang usok na sumama sa hangin. Natahimik ang buong paligid. Si Lando ang unang nagsalita. Salamat sa lupa, salamat sa apoy, salamat sa mga bantay, salamat sa mga tuko. Dagdag ni Rina na nakatingala sa kisame. At salamat sa mga kaibigang dumalaw ng walang inay. Mula sa itaas, sumagot ang pamilyar na himig. Mas masigla ang tunog na yon. Pero mahinahon pa rin na parang isang yakap. Tuko, tuko, tuko. At doon nila tinapos ang araw, hindi sa malakas na palakpakan ng tagumpay, kundi sa payapang tibok ng kanilang mga puso. Naintindihan nila na ang kanilang sining ay may matibay na ugat. Ang kanilang gawain ay laging may gabay. At ang kanilang buhay ay naging matagumpay dahil naintindihan nila na ang pantay na apoy ay laging nagmumula sa isang pusong marunong magpasalamat.